Panabawans sa atong mga halangdon nga opisyal nga gipanguluhan sa atong amahan sa syudad sa Panabo, Mayor Joel Lampagos. Sa atong mga respetado nga mga miyembro sa konseho ug labaw sa tanan sa katawhan nga matinud-anon ug responsabling lungsuranon. Karong adlaw, maghisgot kita og usa ka lakang nga dili lang pangkaron kundi para sa umaabot. Usa kini ka ordinansa nga maghatag og direksyon sa atong mga tricycle drivers. Kini ang proposed ordinance kabahin sa Transportation ug Traffic Code sa Panabo City alang sa atong mga pedicab drivers. Kini inyong higala, Dali Amag, alang sa Balita Karon. Aduna kitay makauban ang atong Executive Secretary to the Mayor, Ma'am Joanne Hintiles Relampagos. Kauban ang Technical Working Group sa Transportation and Traffic. O atong isa-isahon ang mga pangutana gikan sa katawhan. Dugang pa, anausab si Traffic Management and Development Section Head Alvin Ibanez, Social Welfare Officer 3, our researcher, Ma'am Sheila Caval, og Licensing Officer Juliet S. Nacario, duly represented by Sir Sandy Sangko. Karong adlaw atuang masayran ang mga tubag kabahin sa Transportation and Traffic Code sa syudad sa Panabo. Unang pangutana atong patubagon ang atong Executive Secretary to the Mayor, Ma'am Joanne Hintiles Relampagos. Ma'am, sa frontline news nga gipagula sa City Information Office, kabahin sa pagpahibalo sa katawhan kabahin sa Transportation and Traffic Code sa tricycle operators o mas nailhan nga pedicab drivers. Ubay-ubay ang mga komento sa katawhan bahin niini. Atong balikon sa pagpangutana ug unsa ba ang pinakauyukan o objective ni ining proposed ordinance sa Transportation and Traffic Code. Okay, maayong hapon sa tanan mga viewers. Sa tato ang pinakagwapag si Miss Dali Amag. Maayong hapon. Pinaka punot dulo ng objective nato nganong i-plaster nato ang Transportation Code and the Traffic Code of Panabo is for almost 9 years ba, Miss Shi? 9 years, no? 9 years. Ikan pa sa previous administration. Murag nag-lobo naman good ang mga kolorom sa syudad sa Panabo. I think nasa mga 3,000 ang existing o 1,800 ang existing na mga kolorom sa syudad. So para ma-regularize na sila, ma-plaster na sila, so ato na nang gihanay ang ordinansa sa Transportation Code o sa Traffic Code kay para matagaan na sila sa ilahang kanang tama na panginabuhi ba, na dili na sila dakpon, kay bawal na ba jud ang mga kolorom karon, dakpon na ba na sa LTO. Man syempre dili man nato dili nato kaya buhion ilang family actually. Kung ato silang wad-an og panginabuhi. Na naman na sila diha, existing naman na sila before naging mayor si Mayor Lampagos. So ato is tabangan sila na maplastar pud sila before pud mag-end ang term pod ni Mayor Lampagos. So karon kauban ang sangguniang panglungsod, nagkahiusa ang sanggunian o ang executive na maghimo og ordinansa, magpanday og ordinansa para makahatag sa mga katawhan, sa mga pedicabers o hapsay na pagpamasada diha sa kadalanan. Daghang salamat, Ma'am Joanne. Ang sunod natong pangutana atong ipatubag sa ato ang Traffic Management Development Section OIC Head Alvin Ibanez. Sir, sa maong proposed ordinance, aduna na ba'y nakalatid nga mga provisions sama sa designated routes o unsa ang mga barangay nga sakop sa Zone 1, 2, 3, and 4? Actually, nanatay gilatid na mga provision kabahin sa ato ang pahapsay sa ato ang parkisa sa Sudad Panabo. Bilbilan karon nga nagdugang tag additional numbers sa ato mga franchise o ato po ni kaning gi-plaster o ato silang gipatagag-pagtagad aron nga kini iisip mabuhi ang tanan no nga mga pedicab drivers sa Sudad Panabo. O dunay kita gibuhat nga
pag-zone sa ilaha by clusters, no? Ikan sa Zone 1, Central District, Zone 2, Central North, then South A, sa Zone 3 o South B, Zone 4. So muna ang ato ang mga gibuhat nga clustering sa ato ang mga tricycle nga gibase nato sa ato ang 40 ka barangay. By zones nato adunay tagpila ka mga barangay nga nakasulod, nakahaom ni ana atong gibahin-bahin para nga ma-plaster ug asa sila ma-designate, asa sila ma-zone, asa sila ma-route ug apil na dihang ato ang pag-color code sa ilaha para ma-identify nato sila ug asa silang lugar mo entry or mosulod anang mga barangay sa atong syudad sa Panabo. Ang sunod natong pangutana atong ibalik sa ato ang Executive Assistant 4. Ma'am, adunay pangutana gikan sa netizen. Dili ba kaha mugamay ang kita sa mga tricycle drivers sa maong proposed ordinance? Okay. With regards sa kita, actually karon existing karon naa tanan sa sentro ang tanan pedicab, kolorom o dili kolorom ang naipringkisa. So naka-focus tanan karon sa sentro. Wala na to siya na-arrange kung South A, South B o North. Natanan diri karon pa lang daan, ilan na nang na-feel ang ilang kita na gamay jud. Kaya nga no, sa kadaghan nila. So, ang atong gibuhat, para ma-regulate sila o mabahin-bahin ang ilang income, ang katong mga taga Zone 2, Zone 3, o Zone 4, o Zone 1, ato nang ipang-arrange. For example, si Zone 1, ang Zone 1 is katong mga taga-sentro. Si Zone 2, taga North. Si Zone 3, taga South A. Si Zone 4, taga South B. So, katong income ni ni North, ni Zone 1 sa poblasyon, katong mga pedicabers diri nasa mga 3,300. Ha? Mao lang to karon ang atong Zone 1. Pero karon panahon na nata sa 5,000 Zone 1 pa lang. So, makita na nimo na ang ilang income dili jud nga nakakusog. So, atong gitanggalan og ubang mga pedicabers, no, nahimo na lang siyang 3,000. Si Zone 2 na existing 600. Si Zone 3 na existing 150. Si Zone 4, 100. So, ato silang pang-arrange. So, na sila kagwalingong mga area, o dito lang dito sila mamasada, misdal. Kay kung diri asa to sa Zone 1, kung tayo si Salvacion ilang pasahero, kumukuha siya og City Hall, o diretso naman siya og City Hall. Wala na tayo lain hapitan, dili na tayo moingon mo drop pa sa M-Court Pagkabaluna. Mo ginay balance sala atong previous ba na murag routing na gibuhat no na murag ma-double ride siya kay mo stop pa tapos sakay pedicab padulong na pud City Hall. Karon lahi siya. From Salvacion ka na pasahero kung moadto ka og City Hall, diretso jud ka og GP Laurel kung padulong ka og GP Laurel. Kay mo siya taxi type ba. So, magtuyok-tuyok lang yung sila within Zone 1. So, nabahin jud ang mga pasahero. Man, maka-income na po tanan, pedicabers. Kaya na-lessen man diri 3,000. From 5,000, nahimo na siyang 3,000. Di ba? Dagan salamat, Ma'am Joanne. O karon atong sunod nga pangutana, atong ipatubag sa atong researcher nga si Ma'am Sheila Caval. Ma'am Sheila, pila ba ka komunidad o lugar ang inyong ginakolekta o gikonsiderar sa inyong research? Okay, maayong hapon sa tanan. Ma'am Dal, actually, ang atong gilantaw na mga syudad na isa sa gibasihan nato sa atong paghimo ani na code is ang ato ang mga sigbit na mga syudad sama sa Davao City, Tagum City, ang munisipyo sa Carmen, plus ato akong gi-appeal ang ato ang City Ordinance 31 of 17 o ang National Law na Republic Act 4136. So dito nato gitan-aw tanan kung unsa ang pwede natong mahimo sa kasamtangan na ato ang ginabuhat karon para maplastar nato ang transportation and traffic sa tibuok syudad sa Panabo. Dagan kay salamat, Ma'am Sheila. O karon ang ato ang sunod na pangutana atong ipatubag sa atong business permit and licensing section. Ang atong pangutana, sir, unsa ba ang papel sa business permit and licensing section sa pagpatuman kabahin niini?
Ang kabahin sa tuang business permits and licensing section mao ang paghatag niini sa pag-issue o permits sa mga existing na mga 3,000 ka pedicabers sa pedicab nga to ang ginakuan sa Panabo. Indicator kini. Follow-up question, sir. Unsa ang mga dugang requirements nga posibleng ipatuman sa mga transport operators kung maaprubahan ang maong ordinansa? Okay, ang mga requirements nga to ang gipatuman mao ang mga permits, OR ug CR sa maong pedicab, driver's license, then ID niini nga i-provide sa ato ang BPLS, and LTO registrations, drug tests, and mandatory seminar. Daghang salamat, Sir Sandy. Ang atong sunod na pangutana atong i-address sa ato ang TMDS-OIC, Sir Alvin. Sir, aduna ba'y gipahigayon nga panagpulong sa matag toda aron sa pagsiunang pagpasabot niini sa inyong mga atong pedicab drivers? Yes, Ma'am Dal, no, doon na nakita series of kanang pagtapok-tapok, pulong-pulong sa ato ang mga pedicab drivers, ilabi na sa ato ang mga federation, association, TODA. Doon na kita 68 ka TODA sa atong siyudad sa Panabo sa federation, no. So na nakita na conduct nga series of inventory sa ilaha o ato na pong gitawag ang ubang mga chairman sa atong siyudad sa Panabo sa atong federation sa tricycle nga kanang kabahin sa pagpahibalo niningan aduna kita gibuhat nga pag-otro sa ato ang traffic code sa siyudad sa Panabo o ang pagpahibalo dugang sa ilaha nga aduna kitay coming nga zoning sa atong siyudad sa Panabo nga diin ang 40 ka barangay atong i-plaster atong i-arrange aron nga mapahapsay ang atong siyudad o dugang pud agniana ang siyudad na nikamot sab nga matagaan sila og dugang nga shelter or temporary terminal alang sa ilaha para kanang dili pud ba kuan pud ang ato ang mga pasahero o okay pud ang ilahang welfare. Daghang salamat, Sir Alvin. O karon atong ibalik ang mga pangutana ngadto sa atong Executive Assistant 4. Ma'am Jo, unsa ang dakong papel sa executive sa paghimo sa maong ordinansa? Okay, Ms. Dal. Ang dakong papel sa executive department sa paghimo sa ordinansa is kung gikan sa TMU, gikan sa licensing, gikan sa city planning, tapos sa mayor's office, gipang collaborate na mo tanan unsay mga panginahanglan jud na dapat dugin na nang aksyonan. So nakaroon ang amo ang bali researcher si Ma'am Sheila para may mag-consolidate sa tanan mga kanang sections na dapat ihanay kay para ma-deliver nato dito sa sangguniang panglungsod, and then mahimuan nila og ordinansa na ma-implement diri sa syudad sa Panabo. Aduna ba'y committee hearing nga pagahigayon? Naka-first committee hearing na ta with the sangguniang panglungsod. Naimi second committee hearing with the committee sa second karong for the next week siguro magpa-schedule nami kay para to finalize sa mga tanan revisions na gipang raise sa mga pedicabers president during sa first committee. Ma'am Jo, aron mas masabtan, aduna ba'y tsansa nga makapadayag ang mga drivers? Aduna ba'y pahigayon nga public hearing isip sa pagdungog sa ilang mga unsa ang ilang mga komento? Yes, Ms. Dal, natay public hearing na pagabuhaton after na maka-committee hearing nami with the committee officers sa maong committee ba. Follow-up question, Ma'am Jo. Aron mas klaro lang, alang sa katawhan, adunay pangutana nga gikan sa mga netizen kabahin sa zoning, kung diin kini nagpasabot ba nga adunay pag-transfer sa mga pasahero sa matag destinasyon nga ilang pagaadtuan. Okay. Sa zone 1, natay 4 ka zone. Muna siyang zone 1, zone 2, zone 3, and zone 4. Di zone 1, kung ang pasahero diri lang sa zone 1 magtuyok-tuyok, dili na siya mag-transfer pa og pasahero na
For example, taga Salvacion siya, gusto siya mo atong City Hall, wala na transfer na mahitabo. Diretso-diretso na siya, si pwede ka padulong kang City Hall. Pero kung si Zone 1 na pasahero mo adto sa Zone 2, mo transfer jud siya og pedicab. Kay si Zone 2 karon na belong sa North District. So from Southern Davao going up na from A of Lorendo kana kung gusto siya mo visit, for example, mo visit siya sa New Malitbog, natay terminal na kaadtuan nila kung gusto sila mo adto kay Zone 2. Kay para mo man siyang gibahin nato kay para mabahin pod ang ilang income. Ato lang balikon sa pagpangutana, Ma'am Jo, kung kanusa ba mahatag ang dugang nga prangkisa? Okay, pagkahuman sa public hearing, another committee hearing naman po ang pahitabuon, tapos sangguni ang panglungsod na ang final kung go na ba no for third and final reading. And then after sa third and final reading, mugawas ang ordinansa, diyan na musain ang ato ang mayor. Pag makita karon sa ato ang legal office, kung wala na ba mga mali diha sa mga maong mga provisions, man kung walay comments, diretso-diretso na musain na ang mayor na to. Ug ma-implement na to na magnapadate dry run for 2 months and then fully implementation ta by January 2026. Dagang salamat, Ma'am Joanne. Ug karon atong ibalik ang atong pangutana ngadto sa ato ang TMDS OIC Head Sir Ibanez. Sir, kung ugaling maaproba ang proposed ordinance, aduna ba'y paghahitaboon nga dry run sa maong rerouting o zoning o kung naa kanusa kini? Okay, aduna jud kita paghahitaboon nga dry run. Sir, makuha ng ato ang ordinansa sa traffic code. Haron nga makahibalo ang ato ang mga operators and drivers diri sa syudad sa Panabo nga naipaghitabong zoning. No, so ato gani silang i-route og duha ka bulan ang ato ang pag-implement ana sa dry run aron makahibalo ng trial and error ba. So at least makabalo ang ato ang mga driver kung asa sila nga point to point, kung asa sila mosulod, kung asa ang dili pwede moagi. So inana tong buhaton pag abot sa January by 2026, puhon mo na ito ang full implementation sa ato ang mass transportation sa ato ang traffic code sa Panabo. Dagang salamat, Sir Ibanez. O aduna na lamay kitay duha ka pangutana o atong ibalik kini nga mga pangutana ngadto sa atong Executive Secretary. Ma'am Jo, ngano man nga kinahanglan nato mahimong transport tourism? Yes, kinahanglan na to mahimong transport tourism ang ato ang mga pedicabers kay para mailhan si Panabo first. Kaya para mailhan siya. Munang daghan kay taog bag-o na mga guidelines na gipa-implement kay para makita na si Panabo City na ay ing-ani na klase ng mga pedicabers. Ikaduha, gitawag siya og turismo kay murag natay dungag na mga kung unsay guidelines gani gihatag atong mga uniform, katong unsa pa gani lining tanan, same tan colors. So ma-recognize na jud siya. So one of a tourist destination pud ang Panabo na naday nga ni diay. So nailhan si Panabo tungod pud kay pedicabers. Alang sa atong ulahi nga pangutana, Ma'am Jo, unsa ang panglantaw sa buhatan sa mayor sa pagsumiti sa maong traffic code? Okay, Miss Dal. Ang paglangtaw sa tuang mayor, syempre, YG kay sa nga tanan, Miss Dal, no? Ang gusto din sa tuang mayor is, first ever man good na nga ba, comprehensive transportation and traffic code na gimugna. So, Panabo pa lang ang first ay natibok Davao del Norte. So, syempre, garbo sa taga Panabo, garbo sa tuang mayor na kita ang kauna-unahan na maghimog nganing ordinansa na beneficial po sa mga katauhan sa syudad sa Panabo. Mao lamang kato Panabawans, salamat sa paglantaw sa atong diskusyon karong adlaw. Aron kanunay updated sa nag-unang balita, mamahimong i-follow ang Panabo City Information Office Facebook page. Kini si Dali Amag alang sa Balita Karon.